Network Entertainment. Number one, ano yung problema? Infrastructure pa lang natin. Yung Commonwealth, walang pintura yung lane eh. Ang daming mga kanto na walang malinaw na signages. Hindi gumagana yung mga ilaw. Tsaka yung kanina, yung magugulat ka, yung linya mo, biglang palengke na kagad. So, wag nating kalimutan na accountable yung mismong gobyerno na dapat ayusin muna nila bago sila mag-implement ng NCAP. All right, welcome to another episode of Tunay na Rider. We're going to be talking about NCAP and motorcycle lanes, navigating Metro Manila's traffic reforms. Wild yan. Oh, exciting. So, syempre, we've got Buck. What's up, Buck? Magandang gabi. King, your boy King. Your boy King Senko. Podcast to ho. Audio first. Okay. Heart finger ka pa eh. Ay, okay. Hindi pa to yung live stream. Okay. Ladyboy King. And then we have an anonymous informant. Na ano tawag doon? Yung mga sa public ano natin yung bababaan natin yung boses ni Brando. Kung nga pala si Brando. Naka-witness protection program ba to? Ano tawag doon? Yung mga Informant. Yung nakabalot sa Senado. We've got asset yan. asset. An affected rider, Brando Rosales. Yan. Itago natin sa pangalang Brando. Thank you so much. It's nice to be back at Welcome Tunay to na the show. Rider. Oh, salamat. So we're gonna be talking about ano yan? NCAP is the No Contact Apprehension program. Yes. Yan. And the effect on motorcycle riders, lalo na yung mainit ngayon, yung motorcycle lane. Yes. Yes. Kuya Brando, ano nga ulit yung hearing na inatenan mo nung dinidinig tong reform, kumbaga? Well, actually hindi ako naka-attend dun sa mismong nung tinalakay nila yung NCAP, but more on yung sa DOTR tungkol sa road safety. Kasi yung sinasabi nila, mayroon silang road safety program. Tayo as a whole, through the lead agency which is the DOTR. Kaso sobrang late na rin tayo. Hanggang ngayon hindi pa rin na-implement. Okay. So, anong ginagawa niya rito? Okay. Let's take a step back. Okay. So, I was on Facebook yesterday. Yesterday lang. Yes. Si Brando may mainit na na post. Oh, galit na galit. Galit na galit. Nakita ko yung photo na sa Commonwealth. Yung lahat ng mga kaibigan natin na nagmomotor, nagsuscooter, grabe, pumipila. Kawawa. And hindi ko na naalala yung post ni Brando. Galit na galit. Sabi ko, kung may gusto mong gawin, punta ka dito sa Tunay na Rider. Express mo yung galit mo. Kasi ako, hindi ako taga-Commonwealth eh. So dumaan kami ni Buck ng EDSA. Wala pang motorcycle lane doon. Meron dati, pero parang wala na ngayon, di ba? Inalis nila for a time and then binalik. So meron ba? Meron. Oh. So, pero walang dapat sign. Yung sa road marking. It's just the blue lane. And then, Wala ngayon. Nag-EDSA ako kanina. Wala Anyway, so that's actually another issue. Let's talk about that. But let's go back. We're going to be talking about NCAP. First of all, what do you guys feel about the last few weeks? It's been how many days na implement ng NCAP? Since Monday. So today is Thursday. 4 days. So Okay. 4 days. So far, ano yung initial feedback niyo sa NCAP? Okay, let me begin. Hindi ka na dumadaan sa EDSA. nung araw na in-implement yan, Kuya Brando, sinubukan ko lang, testing lang. I brought my Royal Alloy to EDSA from Muñoz hanggang sa GMA. Tinesting ko lang. Iniisip ko, yung mindset ko noon na parang, shit, baka katulad lang to sa Japan na I'll stay on my lane. Baka kasi pagka nahuli ako, magkaroon na lang ako ng unexpected na love letter. Di ba?
Pero it doesn't feel that safe. Kasi yung dala ko ng scooter, hindi siya ganun kabilis eh. Para kung May overtake, plaka ka na ba? wala pa naman. Kaya malakas loob niya. Kaya malakas loob. Pero, yung kalsada mismo. Anak ni Kuya Kim? Pero. Hindi, it doesn't feel that safe. Kasi yung mga sasakyan, kung pumina habang nandun ka, easy target ka eh. Wait, Ganun yung nag-EDSA pakiramdam. Oo. Muñoz to GMA. So when you took EDSA, Mm. lahat ng mga motor nasa isang lane? Parang Commonwealth? Ganun ba? Siyempre, may mga nagsastray around. Oo. Yung napupunta doon sa pinakadulo, sa pinakakanan. But a lot of riders are, playing safe na, dito na ako. Baka mahirap na, baka matsambahan. Okay. Ikaw ba? Nag-ride kami the other day. Kasi as far as I know, tinanggal ang motorcycle lane sa Yes, EDSA. tama naman. Which is yung blue line na nasa gitna. Mm. Kasi yun dati yung pinapagamit nila kasi sa studies, yun yung Safest daw. safest. Tinanggal yun. Huwag tayo ma-confuse dun sa kakapirasong lane na naghahati sa isang lane na sinishare ng bike lane at saka yung kalahati na yun. Yung 3/4 na lane. Kalahating sasakyan. Ngayon, Ano naman yung magkasya doon? Ngayon, yung mga motor, mas pinipili kasi nilang doon sila dumaan kasi walang nakaharang na kotse. Hindi naman kasya yung isang kotse ron eh. So, parang naging effect na mas expressway yon para sa mga nakamotor. Okay. Yes. But it doesn't mean na meron talagang motorcycle lane sa EDSA. Sa EDSA. Anong nainom mo ngayon, Bak? Parang matino ka. Wow! Ano ba yung King Tut. King Tut. Teka. Lahat, bago ka gumawa ng mga kabalabos na mga kalokohan sa kalye, dapat alam mo lahat kung ano yung hindi mo nilalaman. Correct. You need to know that. Parang like a great artist, di ba? Before you can break the rules ng art, Kabisado mo kailangan mo dapat. yung fundamentals. Oo. Yes. Okay. Alam mo bang sa NLEX at saka SLEX, hindi bawal ang naka-shorts. Okay, hindi ko alam yan. Meron akong letter galing sa NLEX at saka SLEX na nagpaalam ako. Alam mo kung ano sagot sa akin? It's not illegal but we don't Encourage it. Okay. Okay. Ikaw, Brando, ano yung experience mo so far? So far, both kotse, tsaka motor, scooter. Ang napansin ko, parang bumait lahat ng mga... Yun din yung napansin ko eh. Parang dati kasi, lalo na dito sa may part ng, kung pa northbound ka, galing ka ng Guadalupe, tapos yung Shaw Boulevard naku po. na Labo-labo dyan. underpass. Mm. Laging traffic doon kasi ang daming sumisingit. Yes. Ngayon, parang ang babait lahat ng mga driver. Agree. Drivers and motorcycle riders. Pero may napansin ako yung mga kotse, Mm. ang dami ngayon, ayaw padaanin yung mga motor. Totoo. Parang may personal na galit sa mga nakamotor eh. Actually, sasabihin ko rin sana nung papunta ako rito, yung kaninang 3/4 na kapiraso na Kalye. between bike lane and yung totoong EDSA. Kanina medyo siguro tatlo yung napansin ko, ginigit-git ako. Siguro sa kanila naman bilang driver, siguro dahil out of line ako o nasa Takot na sila takot sila bumigay kasi nakabantay yung and baka they'll magsaswerving Exactly. or Sa CCTV to baka makita ako, wala ako, nasa gitna ako, ito yung hati nung so yun na lang yun na isa sa mga observation ko. Nakita nila ay si Brando to. Harangan nyo. Alam mo ang naging effect sa akin nun, yung strict implementation na nga ngayon, no? I'm trying to avoid EDSA as much as I can. Lahat ng alam kong daan sa loob, dinadaanan ko na. So, magmula nung Tuesday Ibig hanggang ngayon. sabihin, hindi ka talaga sumusunod sa batas. Hindi naman. Okay, so ako, yung experience ko. So, Buck and I rode. Was that yesterday ba? Nasa EDSA? Kahapon. Kahapon. Pumunta kaming Ride Manila. May meeting kami dito. So, nag-EDSA kami. And I didn't know what to expect. And what really freaked me out was may police motorcycle. HPG HPG yata. HPG ba o MMDA? HPG, nanggaling siya sa Krame. bus lane.
Galing pa ng Oo, bus lane tama. yun. Galing sa bus lane siya. Right? Oo. Then biglang, mabait siya. Nagulat ako. Sobrang bait niya. Courteous. Sobrang courteous. Galing sa bus lane. But then, he went to the pinaka-outside lane. Hindi siya nagwawangwang. May dump truck. Alam mo naman kung rider ka. And may... Gagano na yun. Hindi, may daan baho. Kakapit sa... Gusto mo umiwas. Ako, or parang yung may Truck ng baboy. truck ng baboy. Di ba? Oo. Medyo magiging aggressive ka para malipasan mo yon. Hindi. Nandun siya sa likod ng dump truck. Kami ni Bak, Hindi nagwawangwang. Whoop, hindi whoop. nagwawangwang. So kami ni Bak, hindi may bicycle lane. Sabi niya, ako parang, kung ganun siya, dapat lalo na ako, di ba? Baka naman malungkot lang yung si Manong HPG. May pinagdadaan. May problema. Nag-emote, no? So anyway, yan, napansin ko, on EDSA, people are a lot more masunurin sa Mindful. road. Mindful. It added a bit of time sa trip namin. Pero not that much time eh. Hindi, Okay. wala rin. Oo. Okay, now going to the rules that are being implemented and the post ni Brando, which is the motorcycle lane. To be clear, as far as I know, sa Commonwealth lang ini-impose Yeah. yung Doon motorcycle. pinakamatindi eh. Because yun ang highway of death, yung Killer highway. Killer highway, Highway, di ba? oo. They were calling it. Rojas Boulevard, di ba meron? Meron. Meron, Actually, Ross Boulevard. 22 Metro Manila roads ang sakop ng NCAP. No, but I'm talking about the yung bike lane. dedicated Motorcycle motorcycle lane. Yeah, so far, Commonwealth pa lang. Okay, so that's where they're strict about it. And that's where we see those Alam ko photos. Rojas meron. Yung pinaka-outside Yeah, nun. supposedly. But, Pero are they implementing it Tinanggal yet? oo. Same, magkakasabay yan. Ross Boulevard, EDSA, Commonwealth, nung dati. C5 ba meron? C5, C5 meron wala. din. Wala. Meron din Nagkaroon for a yun? time, 2013, 2014. Pero they're not implementing. So Sa ngayon, currently, di nila ini-implement. Commonwealth lang ini-implement. Kasi yun yung nag-rally, and then they have to rethink about it na alisin yung kasi nga di naman, I mean, from a motorcycle rider standpoint, ito siguro yung di naiintindihan ng mga nagda-drive lang ng kotse. Bakit tayo Pangalanan mo na! kailangan Pangalanan mo na si Artes. Hindi. Bakit tayo singit ng singit? Kasi yun yung sinasabi nga nila, ang safety, kumbaga yung defense ng motor, yung Agility. agility Oo. or yung mobility niya eh. Yeah. Pag nandun ka lang ano ba tawag doon? Iko-confine mo yung sarili mo. Kukulong ka sa isang linya, nakita na ba natin sa mga kuha rin ng CCTV, yung inararo yung mga rider, kung meron silang option or choice na, di ba? Yung To swerve around. to swerve or whatever, di ba? Yung mga ganon. Ako naman, nung ito pinatupad nung 2023, ginawan ko to ng news report sa One Balita Pilipinas. I was using an AK550, sizable bike, mahaba, mabigat. Maxi scooter. Oo. Iba yun pag nandun ka. Sinubukan ko dulot-dulo ng Commonwealth. Pero ibang-iba yung sitwasyon noon sa nakikita nating mga nagva-viral ngayon sa sa Facebook. Yung talagang parang Pila balde talaga. mismo. Dumami kasi yung talaga, yung Rider. naghahanap buhay Yeah. na naka-motor. What are your thoughts about yung nagva-viral na ganun? Yung Well, 10 years ago, wala namang angkas, walang Grab, walang Lalamove. Actually, naging issue nga rin yan, di ba, nung pandemic. Bakit ang daming motor? Habal-habal. Oh, habal. Bakit daw ang daming motor? Yun nga, sabi natin, hindi naman nagjo-joyride yung mga yan na nasa bilad ng araw. Kumbaga, yan yung nagdi-deliver nung para Yung order mo. your craving satisfied. Oo. Papasok sa trabaho, sa eskwelahan. Oo. Diba? Yung in-order mo sa Jollibee, yan yung para nagdadala makarating sa'yo. sa bahay mo dahil yan sa mga rider Mismo. na makakasama natin. Then, unfortunately, yung ibang tao, nakikita nila, ito mga nagpapasaway lang to. Ano ba to? Namamasyal lang ba itong mga to? Pandagdag traffic lang kayo eh. Di ba? May mga Pero ganun sa totoo lang, mayroon din yung pasaway. Marami naman talaga. Oo, yung... Let's go back to the killer highway. Okay. The reason they put that is really because the logic is to save lives, to make it safer. Reduce accidents, ganun ba yun? And then they put a speed limit, 60. 60, Oh. which is kind of Slow.
Ngayon, what's the issue? I mean, if it saves lives, if it makes the flow of traffic better, why is it dangerous Alright. to have all of the riders in one lane? Kuya Brando, kwento ko muna yung nangyari dun sa report ko, no? Sa AG, Oo. Ang issue dun sa mga in-interview ko na nahuli at saka sa mismong experience ko, yung mga jeep na galing dito sa kaliwa mo tas kakanan, walang pakundangan kung no look swerve. mismo. And if you see the photo of Commonwealth, it's a wall of riders. Yes. Paano mo tatagusin yun? The Diba? only way you can get through that is to really force your way through. Mambabraso ka ng Mambabraso konti ka. ngayon. Ito pa ang issue Okay, doon. ano pa yung mga ibang issue? Pag lumabas ka kasi doon, di ba parang huli ka eh. Either may MMDA na papara sa'yo o yung camera. Ang problema, yung ibang mga bus humihinto. Especially yung may palengke dyan, yung yung... Sa may Litex. O yun. Ang daming bus na So, humihinto. hihinto ka sa likod ng bus. Hindi Or- ka makaka-eskapo. Or overtake ka. You No, risk... but it's like that car kanina na ayaw bumigay sa rider because takot sila mahuli ng NCAP, di ba? Yeah. So yung mga rider ngayon, because the bus just stopped in the motorcycle lane, they have no choice but either break the law or wait. Wait. And ilan bus yun? At saka pag huminto Okay, ka dyan, okay. iba you risk na may babanggarin sa likod mo kasi sobrang tight nyo. Sandwich ka. Yun yung sinasabi natin kanina. Okay. Yung mobility or agility ng motor na iwasan yung mga risk na ganyan. Okay, so I mean, it's very clear what people should do. Kung nakatira ka doon sa may Commonwealth, umalis ka na. Bili ka ng bahay sa Forbes. Sa Forbes, oo. Sa Cubao. BGC. BGC, doon ka na lang. Huwag ka na doon sa may fill and best. Magre-reklamo sila sa BGC kasi wala daw masyadong puno. Di ba nare-reklamo yun? Di naman walkable tong BGC. Okay, so what are the other issues? Okay, so... Well, if I may add, yung nabanggit ko Litex. I saw this video then from a rider. Yung motorcycle lane, tinutumbok paggabi, palengke na yung Mismo. yung nagbababa motorcycle lane. nagbababa ng supply, di ba? Mga Andun, ganun. nakalatag yung gulay, nakalatag yung kalakal kung ano man yun. So paano kung ano ito? Iwas, okay. Sorry ka na lang. mamalengke ka muna. Di ba? So may mga ganon challenges. I mean, it's not perfect. Yung kagaya nun. So paano gagawin doon? And abala. Siyempre, itong mga to nagtatrabaho. You cannot expect na sila parang, boss, ano muna ako? Liliban muna ako sa trabaho kasi kailangan ko ayusin yung NCAP ko. May huli ako. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Speaking of ilang araw na itong ini-implement, 4th day ngayon, no? May nabalita na ba, Kuya Brando, na na mishaps, aksidente, tumbukan, banggaan dyan sa lane na yan? Personally, wala pa akong nakikita. Ako rin, actually. So, Great question. Does that mean na nagwo-work yun? Ayan! Tayo na may punchline pala. Masyado akong salbahe. Well, we could say din siguro kasi it's... Yan ang pro. May leading question. Wala pala leading. Does that mean nagwo-work yun? Pwede Tingin sa mo? government to. Yung Galing. Na-trap ka, no? Na-trap ka. Pormahan pa lang pang gobyerno na. Hindi, wala Parang tayong- ano ba yun? Yung mga Senate inquiry. Mga contractor. Oo. You present a problem, tapos tsaka mo... Hindi, tingin nyo. Papasagin, ano? Tingin nyo. That's a good question. Yeah, it is. Dahil ba doon sa ini-implement na yan, sa pila-pilang yan, walang na-aksidente? Tingin nyo? Okay. If you make it so that all of the riders can't get to work, then basically, sabihin mo lang, ipagbawal, wag ka na pumunta sa Commonwealth. Diba? There'll be no accidents. Tama naman. You make it so difficult that People avoid it. Then it's that's the way I see it right now. Alam mo ba kung ano yung
sinabi ng MMD, si Chairman Artes, during the interview, bakit nila gustong ibalik yung motorcycle lane sa EDSA. Interesting, hindi ko alam yan. So, Hindi. what Ito, is it? sinabi niya, para hindi na singit-singit yung mga motor. At pag singit sila ng singit, pwedeng maaksidente. Pag naaksidente yung motor, babagal yung daloy ng trapiko. Okay. So yun yung sinasabi niya. I mean, totoo naman. Totoo naman, sila nga yung nag-decide na tanggalin yung motorcycle lane dahil mas lalong sumikip eh. Pero, okay. Now, let's talk about discrimination. Okay, because there are way more riders than there are people in four wheels, private vehicles. Okay. And majority of people in private vehicles, Mag-iisa lang. mag-iisa lang. And ang laki ng sinasakop na space. yeah. Lalo na yung mga nakapajero. Oo. Uy. Mga nakapajero. Ang laki-laki ng pajero. Excuse me, marami akong karga pagkadala ko yung Pajero. Tapos lumang makina, ang usok-usok. Sisilip lang sa labas, ay uulan, Pajero na lang dadalin ko. Kasi pag umulan, haharang lang ako dun, iiwanan ko yung motor. Bakit ikaw ba yung... Sisilong ako. Are you the one we're talking about? Naka-Pajero. Tama, mausok. Kasi lumang diesel, di ba? Mainit sa mata ng asbo. Pormahang pare. Anyway, so it is the allocation of resources and space isn't for the good of the people, right? The majority of the people. It's really for the good of private car owners. That's my issue with the rule. I'm all for safety. I'm all for... Actually, if we have a dedicated safe motorcycle lane, okay ako doon. Para ba sa'yo masyadong sinisingle out yung mga nakamotor? Yes. It is discriminatory. Ako nga, parang ang feeling ko dyan nauulit yung issue ng pandemic. Nasa checkpoint, bakit yung mga nakamotor lang? Di ba? Parang ganun. Hindi. Iba, yung mga nakamotor lang, chine-checkpoint. Kasi kung wala kang ORCR, i-confiscate nila yon and then tatawagan nila yung mga nagbebenta ng motor. Uy, meron dito, nagbayad ba siya? Ay, kung hindi, sila na yung kukuha. It's basically a way to get the bikes back to resell them. That's the reason. Okay. Diba? It's not Well, about... I remember a few years back, yung nasa special operations pa si Colonel Bong Nebriha. Oo. So, natanong ko yun, parang off the record. Sabi ko, di ba, yun nga, bawal kasi, technically, bawal lang lane splitting sa motor. Oh, that's another topic. Because Ibang podcast yan, ibang podcast. no, because with NCAP, what are the rules that they're enforcing? Right? Kung naka-crocs ka, or naka-sandals, or nagle-lane splitting ka, what are the rules that we need to be, But we have to, yun nga, during that same conversation, yung lane splitting is a 1960s rule pa. Parang siguro pag bumiyahe ka sa EDSA ng pabalik-balik ka buong araw, baka dalawang motor lang makikita mo dyan. Actually, During that time. I mean, times are different. So ito, sabi ni Bong Nebriha, well, of course, common sense. Pag pinapila natin yung mga motor dyan, baka mula Monumento hanggang Pasay, magdugdong yan. Hindi, hanggang Baguio yan. No, but the issue here is, and I don't know the technology, but it's AI that is targeting the violations. So, halimbawa, Walang human intervention. na-hack yung phone mo, na-hack yung Facebook mo. Okay. Diba? You have to go through the process of dealing with the computer. Kausap mo yung AI ni Facebook. Ang hirap yon because hindi talaga, doesn't have complete understanding of the situation. Templated lahat ng sagot nun. Ngayon, any tiny violation, because it's on camera, baka automatically magpapadala ng ticket yon. Okay. But we don't know yet. Because it's gonna take a month snail mail before you get the ticket, di ba? Actually, let me open this GC ng MMDA with the media people, no? Yan yung hindi pwede mag-reply, di ba? Magtanong ka, kailangan maraming same question po bago nila sagutin. Day 1, 800 something yung yung nahuli. Day 2, 500 something. Kahapon, 394. Tapos today, wala pang report eh. Pero, etong bilang na to, tingin nyo guys, ano to?
ganun ba ka-sensitive yung mga cameras na yan? Kaya dumami ng ganun? They're tweaking the program so that it is as very lenient. Right? So it's only looking at specific mapagbigay pa siya dun? violations. Oo, I think so. Okay. I think so. Because you have millions going through EDSA. Right? And there are a lot of little violations that people are doing. Yung, halimbawa, Kumbaga petty crimes. Oo, yung nakalampas doon sa pedestrian lane. 'Di ba? Yung crossing. Stepping lang ng konti. I don't think they're enforcing that. So I'm pretty sure it's very select rules that they're targeting. Not Definitely all. bus lane. Bus lane. Tsaka yun nga bicycle pala, lane. yung bus lane 5,000 for the first offense. Then pag tinakbuhan mo yung enforcer, that's automatic third offense which is 20,000. 20. Oo, ang lala nun. And then may mark ka na sa record mo. Tsaka ngayon nagbibideo sila, so yun nga, pag medyo marami kang kakilala sa community, uy, si Brando yun. Nagba-viral ka ba? Pero sana there's an SMS system that tells me I violated the rules. Para makatest agad-agad. ko. And also, it will help me become a better rider. Kasi alam ko ano yung rule na violate ko. Not that kasi if it's a month ago, like, Instant, di ba? kailan ko ginawa yun? Anong, di ba? Although kasi ang problema dyan sa text, parang na-brought up na rin yan. Kaso, privacy issues. Inaano nila na data privacy. Uy, alam niyo yung phone number ko. BS nilang gano'n. Which is, alam naman natin, yung pandemic, yung mga sinusulat, binenta rin lang. Pero alam na nila eh. Alam registration, binenta na nila yun. Binenta rin yung info. Pinaglololo ko. Pero itong mga practical na, kagaya niyan, yung NCAP, i-connect nila dun sa SMS, which is ginagawa sa ibang, most of the mga bansa sa, ano natin, sa ASEA o Asia. Dito hindi nila magawa kasi nga may mga nagsasabi na privacy issue yun. I'm thinking, it's like yung aso ko, di ba? Umihi siya dyan. Papagalitin ko kaagad para alam niya. Okay, pag bukas mo pa pinagalitan yan. Oy, umihi ka dyan kahapon. Hindi, tsaka nakalimutan na ng diba? aso yun. Oo. Ganon ako eh. What more? Ko pala tong amo ko, pinagagalitan ako, wala namang ginagawa. What more pag 1 month yung lumipas, di ba? Correct. Ito yung pinaka-issue ko dyan. Kasi, number 1, ano yung problema? Infrastructure pa lang natin, yung Commonwealth, walang pintura yung lane eh. Ang daming mga kanto na walang malinaw na signages. Hindi gumagana yung mga ilaw. Tsaka yung kanina, yung magugulat ka, yung linya mo, biglang palengke na kagad. So, wag nating kalimutan na accountable yung mismong gobyerno na dapat ayusin muna nila bago sila mag-implement ng NCAP. Tama naman. Actually, mahabang na brought up din yan during yung road safety meeting with stakeholders last time sa DOTR. May I know, curious lang ako, Kuya Brando, sino-sino yung nandun sa yung stakeholders na yun? Well, Sino yun? may mga, the usual, mga tricycle, mga mobility TODA. groups, yung mga commuters, TODA nandun ba? Mga big bike groups? yung big bike groups, Why would TODA mukhang wala. I Pero mean, nandun ng angkas. Sobrang big bike groups. Ilan lang yung mga big bike Tsaka riders. yung mga big bike groups, tamad pumunta sa Sa weekend lang, yung mga big bike riders, sa weekend ko lang ginagamit yung big bike ko. Di ba? Ako, everyday, naka-scooter ako. Ito talaga yung mga big bike ride, tamad yung mga yan. Oo. Basta walang issue sa Tagaytay, sa Clark, exactly, di ba? Okay sila. Okay sila doon. Okay, I wanna know your thoughts, no? I mean, you were saying about the road safety, safety. So doon na during the discussion, doon nga na-realize yung sinasabi ni Bak. It's hindi lang naman dahil matulin yung kotse, hindi lang naman dahil palpak yung licensing natin. Meron ding structure di ba? Doon muna tayo, root cause yun eh. Di ba? Ilang beses na ba tayo? Ilan na yung kaibigan natin na mababalita na lang natin, di ba? Nabangga sa ganito, nabangga sa ganyan. Bakit ano nabangga? Yung hukay nung DPWH, yung hukay nung Maynilad, na ang safe, yung early warning device is yung mismong hukay. Di ba? Andam, yun, mga ganon. So, hindi iniisip nung ibang mga agencies, parang, hindi ko trabaho yung road safety basta kami, inutusan kami maghukay.
Diba? Yun yung sinasabi rin ni Bak. Tama yun. Yun yung wag nating kalimutan. Kasi para ang nangyayari, sinisisi nyo lahat sa riders eh. Exactly. Tapos Yung yung pa, nakakalungkot ang sinasabi lagi kapag ganyan is accidents. Dapat pala hindi accidents. It's a road crash. Road crash. Kasi pag sinabing aksidente, tatanga-tanga pala si Brando eh. Puti nagra-ride na ganun, di nakatingin, kaya na-aksidente. Pero it's a road crash kasi nga may ibang factors. It's a very avoidable. Kung yun nga yung sinasabi ng mga proponents ng road safety, yung structure, yung panong disenyo ng mga likuan, lahat yan may factor yan dun sa sa road safety as a whole. Okay, so we're at the 30-minute mark. 40-minute mark. What is 33 minutes? 333 minutes. 3,333. Nagsisenya si Ivan na okay. Akala ko Wiltec yung Wiltec. West Side! West Side! What? So we're agreed that the dedicated motorcycle lane on Commonwealth is something that doesn't really work, no? And they want to scale it up to other roads in the metro. The major. Okay. At least 22 major roads. Ngayon, what can riders do? What should we do as riders? Daily riders. Ako, for now, wala naman ako magagawa. Sunod lang muna ako. Iwas na lang muna ako sa EDSA. Commonwealth. Mag-ingay ba sa Facebook? Makikibaka ba tayo? Ano bang Yung dapat gawin? mga Lazada order ni Artes, wag nyo hatid, lagay nyo sa Commonwealth. At saka sa gitna ng Commonwealth, doon nyo pakuha. Tsaka pag nagpa-deliver sila sa sa head office, huwag nila deliver. Tsaka yung kunwari may nag-book papuntang DOTR, ibaba nyo sa gitna ng Commonwealth. Boycott. Actually yun nga may si Al Camba na yata nag-post noon eh. May economic implications yung ganyan. Bumabagal, sabi. Order ka sa taga Commonwealth ka or around the area. Bumili ka ng may pina-deliver ka whether food or importanteng gamit. Wala yung mga rider dahil ayaw lumabas sa motorcycle lane and sobrang dami. Hindi rin so mas mabagal pa nangyayari. So bumabagal din yung ekonomiya. Alam mo Kuya Brando na epekto. So again, what action can we take? Okay. I was jokingly telling Buck na gagawin natin isang wall ng motor, wag natin padahanin yung mga jeep at saka mga bus, 'di ba? Well, as far as pero may masasaktan kung gagawin 'yon, 'di ba? Hindi 'yan safe. So should we we should voice our opinion. How? Social media, message MMDA. I think si MRO is organizing something. MRO is a very, very vocal against sa motors. I mean, ever since. Yung unang MC lane, the second, the third, whatever. Dapat binoto yung dapat binoto yung angkas sangga. Karapatan natin. We should have been talking to congressman na, di ba? Kasalanan nyo to. Okay. Ako, you're asking what should we do? Nasunod lang muna ako. Abang ako ng malaking roll over and take the abuse. Ganon lang. Tanggapin na lang natin na second class citizen tayo. Tanggapin natin yung diskriminasyon. Yes, Your Honor. That's why on that note, that's why the next election, ang kasangga Alright. Kuya Brando, bilang isang may mahirap ba na rider? Para sa iyo, anong kahulugan ng pagiging isang tunay na rider given yung sitwasyon na kinakaharap nating mga rider ngayon sa mga major roads natin? Well, sabi ko nga doon yung post na nakita ni Iba, actually I support NCAP . Kasi NCAP is, sabi ko nga doon sa post ko, kumbaga sa krimen, it's a certainty of arrest. Sigurado na may mananagot, mape-penalize ka kapag gumawa ka ng lumabag ka sa batas trapiko. Alam mo, basic lang naman batas trapiko napaka-basic.
Tsaka tinuturo naman yan pag kukuha ka ng lisensya, ano yung bawal, ano yung hindi, ito yung mga signs. So certain, hindi na po pwede yung iba, ano pwedeng pakiusap to? Hindi na rin po pwede yung kilala mo ba si Iba? Puta, ako nung bata ako nung. Ang kasangga. Padrino system, sobrang pampatraffic pa yung mga ganyan. Yung negosasyon. Nagtatalo minsan makikita mo nakatabing gano'n, nagtatalo yung naalala mo pa dati, 'di ba, si Where's My 5 Minutes? Malinaw naman na illegal parking. Mismo. Tapos inaano pa niya, nagpapakatalino pa. Yung mga ganon. So ako, sa akin yung NCAP, again, hindi naman tayo din, hindi naman ako santo na siguro papunta lang dito. Nakadalawa o 3 tingin ko, nahuli rin ako ng camera. Hindi tayo santo na nagkakamali rin tayo. Hindi, ako sumusunod ako. Balita ako nga, ang tulin daw nung KTM. Walang plaka Mga ganun sa EDSA. But anyway, lahat tayo nakakagawa ng mali. But it's time na we face accountability. Correct. Tapos anyway, yun nga, it's still in its infancy kasi nga tuwing magkaka-NCAP, laging nagrarally, then TRO na naman. I agree. I am for NCAP, but I am against yung discriminatory practices that put riders' lives at risk. Singling out. Same sentiments here. So anyway, yun nga, pag may mali naman, I think the MMDA has set up yung dispute process nila. It's application? Online. Yung ba yun? Application? Parang adjudication. Okay. So, kung may maipepresenta kang evidence, counter evidence, di ba? Dumalo lang sa proseso. Yung problema, 1 month ago yun eh. Yun nga lang, yun ang problema. Ano yung evidence? Some of the sa tingin ko na along the way, sana maayos naman. Okay. I mean, common sense based na road safety based na traffic ano ba tawag dito, yung pag-implement ng traffic rules. Yeah. All right. And on that note, God bless the Philippines. Ride safe, everyone. And lalo na if you're on EDSA and Commonwealth. Yan. Mag-ingat po kayo. Ivan, take us out. Over and out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.